hindi ka nila kilala pag wala kang pera. Pag may pera ka is, yun. Sa experience ko po, oo, kasi nung pag-uwi ko, wala na po akong pera. Yung ganun nga po, minamaliit po ako. So yun po, kaya naisipan ko pong bumalik ng ibang bansa. Kung wala ka talagang pera, pag OFW ka, talagang hindi ka kilala. Pero pag yung marami kang pera, yung palabigay ka, yung binibigay mo lahat ng hinihingi nila, ay talagang sasantuhin ka po niyan. Minsan kasi nakakasama ng loob dahil pag magkakatapusan ng month, doon pa lang sila nangungumusta. Yung ganon, yung parang nakakalungkot kasi parang yun lang yung kailangan nila. Ito, ayan galing yan kay Sir Mark Pingris. Hindi lahat ng oras kayo po'y OFW. Hindi lahat ng oras malakas kayo dyan sa abroad. Darating yung time na kayo po'y mag-retire din. Tulad ng lahat ng tao. Then, ngayon pa lamang, mag-iisip ng kayo ng future ninyo. Mag-iipong kayo, mag-i-invest kayo. Tulad ng ginawa ni Sir Mark. Diba? Huwag yung bigay dito sa kanyang manliligaw, bigay doon sa nakilala sa Facebook, bigay rito sa boyfriend, bigay doon kay pamangkin, kay tatay, nanay, kung sino-sino bibigyan, and then, pag uwi ng Pilipinas, tapos na yung kontrata, magugulat na lang, wala ni 5. Kaya mga OFW, ayan ngayon pa lamang, mag-ipon kayo, think of the future, dahil hindi lahat ng oras, nandiyan kayo sa abroad at malakas kayo. Okay? Maganda yon. Meron tayong natutunan lahat doon sa sinabi ni Mr. Mark Pingris. Kasi katulad ng mga kapatid natin Filipino na OFW, marami silang kinikitang pera, but sad part is pag uwi nila ng Pilipinas after a few months, ubos din ulit. Kasi nga nauubos kung saan-saan. Kaya dapat ma-educate tayo na we could still earn even hindi na tayo masyadong nag-e-effort. Okay. Natawag pong OFW ng mga modernong bayani. And sana wag po tayong maputol. Dadagdagan ko yung kwento ng isang OFW kasi kadalasan na OFW nag-work sa abroad, maraming pera, pag uwi ng Pilipinas after ilang years na ubus din lahat. Maya-maya binibenta na yung bahay, yung lahat ng naipundar na binibenta. Simulan natin, dugtungan natin yung kwento. May isa kang OFW pumunta ng ibang bansa, nakaipon ng maraming pera, pag uwi ng Pilipinas natuto magnegosyo, nag-business at lalong kumita at yumaman ng yumaman hanggang tumanda. Yun ang idugtong natin. Huwag kayong matigil sa maraming pera pag uwi ng Pilipinas, wash out. Mas maganda pag uwi ng Pilipinas, natuto, maraming skills na natutunan, nagtayo ng maraming negosyo at tuloy-tuloy ng yumaman at tuloy-tuloy nakakatulong sa kapwa nila. Kaya yun ang magiging makabagong dapat goal natin lahat, na ang magiging OFW hindi lang kayo magaling magtrabaho sa ibang bansa. Kung hindi darating ang oras, isa kayo sa pinaka magagaling na mga negosyante dito sa bansa